Mabilis na niluwagan ni Jacob ang kanyang necktie na makauwi siya sa kanyang kondo. Pakiramdam niya sakal na sakal siya noong kausap niyang kanyang papa. Hindi pa rin siya makapaniwalang hindi siya pinagbigyan nito. Shit! Sigaw ni Jacob sabay tapon ng kanyang necktie sa sofa. Mabilis naglakad si Jacob patungo sa kusina at agad na hinagilap ang isang boteng Smirnoff. Hingal na hingal siya nang maubos niyang laman noon. Tinapon niyang bote sa basurahan at tinungong lababo para maghilamos ng kanyang muka. Papa is acting weird, sabi ni Jacob habang nakatigilid ang ulo. Tinignan niya sarili sa salamin. Sa isang iglap, nasali si Noel sa usapan kanina. Hindi kaya. Tumaas ang kanyang isang kilay. Hindi kaya may alam na si Papa? Inalog ni Jacob ang kanyang ulot muling binasa ang kanyang muka ng tubig. Nagkataon lang siguro dahil kung may alam siya, wala na ako dito ngayon. Kastigo niya sa kanyang sarili. Lumakad si Jacob patungo sa bathroom. Kinubad niya lahat ng saplot niya sa katawan. Ilang minuto rin niyang tinitigan ang kanyang imahe sa salamin. Ilang minuto rin niyang tinitigan ng shower. Paano kung naging pake ako ng mga gamit ko at nagsimula ng bagong buhay? Nang wala si Papat ang kanyang pera, Jacob said out of the blue. Binuksan niya ang shower at nagsimula ng mabasa ang kanyang buong katawan. Kinuha ni Jacob ang bath towel at kinuskus nitong kanyang basang-basang buhok. Napatingin ulit siya sa salamin. Kamukhang kamukha ko talaga si Mama, ani Jacob. Napatingin siya sa may pintuan na biglang tumunog ang doorbell niya. I'm not expecting any visitors. Bulong niya. Tinapis niya ang bath towel sa kanyang bewang at naglakad papunta sa pintuan. Sinilip niya sa butas kung sinong nasa labas pero hindi niya ito nakilala dahil nakasuot ito ng sombrero. She's not Adeline. Hindi rin siya si Cynthia at si Ashley. Tinignan niyang mabuting kulay ng buhok nito. Napailing siya. I don't know her. Hindi pinansin ni Jacob ang babaeng naghihintay sa labas. Dumiretso siya sa kanyang kamat na higa. Hindi pa rin siya nagbibihis. Napabalikwas siya ng sunod-sunod na doorbell ang ginawa ng babaeng sa labas. Shit, is she crazy? Napabulala si Jacob. Napamulat siya ng mata nang magsimulang kumatok ang dalaga sa kanyang pintuan habang pinipindot ang doorbell. What the heck? Sigaw niya. Dali-daling naglakad si Jacob patungo sa may pintuan. Hindi maipintang kanyang muka. Umuwi siya sa kanyang kondo para makapagpahinga pero may isang asungot na bigla na lamang sumulpot kung saan. Muli niyang sinilip ang babae sa labas. Napahawak ang isa niyang kamay sa kanyang dibdib nang makita niya nakasilip din ito sa butas. He cursed 3 times. Hindi pa rin niya mawari kung sinong babae sa labas. Bahala ka sa buhay mo. Tumugo sana yung kamay mo kakatok at kakadoorbell. Bulong ni Jacob. Padabog na naglakad si Jacob papunta sa sofa. Umupo siya ron at kinuha ang remote ng TV sa may ibabaw ng mesa. Hindi pa rin tumitigil ang babae sa ginagawa nito kaya halos itodo na niyang volume ng kanyang pinapanood. Maya-maya pa'y binato na niya ang remote. Punyeta! Sigaw ni Jacob. Sabay takbo papunta sa may pintuan. Huminga muna siya ng malalim at miriing pinikit ang kanyang mga mata bago niya tuluyang buksan ang pinto. Mainit ang ulo niya at hindi niya alam kung anong maaari niyang gawin sa babae kapag nakita na niyang pagmumukha nito. Nanlalaki ang mga mata ng babae na makita niya si Jacob. Agad siyang sumigaw at nagtakip ng kanyang mga mata. Manyakis! Pervert! Sira ulo! Sunod-sunod na sigaw ng babae. Kinuyom ni Jacob ang kanyang mga kamay. Muli siyang bumuntong hininga. Marahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Ikaw nga itong nang-aabala sa tao tapos ikaw pang may ganang magalit? Bulyaw ni Jacob sa babae. Hindi niya makitang mukha nito dahil nakatakip ang mga kamay nito sa mukha. Let me see your face. Mahinahon niya sabi. Halos maputol ang leeg ng babae sa pag-iling. Shit, who the heck are you? Napasuntok sa hangin si Jacob sa sobrang inis dito. Namumula ng kanyang mukha. Nang hindi alisin ng babae ang mga kamay nito sa kanyang mukha ay sa pilitan na yung inalis ni Jacob. Let me see your face, Jacob yelled. Nang may dumaang room attendant ay nginitaan nito si Jacob. You're burning baby, nito. Kumunot ang noon ni Jacob pero mas lalo lamang sumama ang timpla niya nang makita na niya kung sinong kanyang bisita. Joanna, anong ginagawa mo rito? Pagtatakang tanong niya. Umiwas ng tingin si Joanna. Before I answer your question, can you please
Put something on your body? Aniya, dahan-dahan tinignan ni Jacob ang kanyang katawan. Namilog ang kanyang mga mata nang makita niyang wala siyang kahit na anong saplot. Shit! Samantala, Lola, bakit po hindi pa rin bumabalik si Inay? Inay ang tawag niya sa nakababatang kapatid ng kanyang lola. Kailangan pa niya magtrabaho, apo. Pasensya ka na kung kaya pa ni Lolang magtrabaho. Ako na lang sanang aalis para makasama mong nanay mo. Tugon ng matanda. Tumakbo ang bata at niyakap ang kanyang lola. You don't need to feel sorry po, Lola. Nagpapasalamat nga po ako sa inyo dahil nandyan po kayo para alagaan ako eh. Aniya, ngumiti ang matandang babae at hinalikan ng bata sa noo nito. At nagpapasalamat din si Lola dahil nagkaroon ako ng apong ubod ng bait. Siya nga pala, malapit ng birthday mo, apo. Anong gusto mong regalo? Buong pamilya po, Lola. Gusto ko pong makilala ang tunay kong magulang. Sina tatay at inay kahit na iniwan nila ako kung saan noong maliit pa po ako. Pakiramdam ko po mabubuo ng pagkatao ko kapag nasilayan ko ng mukha nilang dalawa. Kapag nakilala ko na po sila, gusto ko pong maranasan magkaroon ng inay at tatay. Nasaan po kaya sila ngayon? Napakarami ko pong nais itanong sa kanila kapag nakaharap ko na po sila. Nais ko rin pong malaman nila na hindi po ako galit sa ginawa nila sa akin dahil alam ko pong may matindi silang rason kung bakit nila ako inabandona. Naluluhang sambit ng bata. Niyakap ng mahigpit ng matanda ang bata. Naawa siya rito pero wala siyang magawa kung hindi ang manahimik at alagaan ito. Hindi niya pwedeng sawayin ang utos ng kanyang amo dahil malalagay sa alanganin ng buhay ng kanyang asawa. Sa maiksing panahon na nakasama niyang batay na pamahal na siya dito, umanga siya sa mga magulang nito dahil napalaki nila ng maayos ang bata. Bilang isang magulang, nilalamon siya ng kanyang konsensya sa tuwing maalala niyang nagsisinungaling siya sa bata sa bawat araw na kasama niya to. Hindi niya kayang ibigay ang hinihiling nito dahil hindi naman niya kilala kung sino tunay ng mga magulang nito. Pasensya ka na, hindi kayang ibigay ni Lola ang hiling mo. Nakayukong sabi ng matanda. Why are you crying, Lola? I'm sorry po, hindi ko na po kayo kukulitin tungkol doon. Pwede ko pa naman pong palitan ang aking kahihilingan, hindi po ba, Lola? Tumango ang matandang babae habang tumutulong mga luha niya. Ang hihilingin ko na lang po sa nalalapit kong kaarawan ay para po sa inyo, Lola. Sana po'y makita at makasama niyo na po si Lola at sana po'y biyayaan na po kayo ng mahabang buhay dahil gusto ko po kayong makasama ng matagal. Sana po'y nandyan po kayo kapag naging successful na ako. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng kabutihang nagawa niyo para sa akin. Lalong humagulhol ng iyak ang matanda. Kumirot biglang kanyang dibdib. Paano niya nasisikmurang lahat ng kasinungalingang itinanim niya sa utak ng isang 7 taong gulang na bata. Sa bawat araw na dumadaan ay lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam, lalo na kapag pumapasok sa isip niyang nararamdaman ng mga totoong magulang ni Noel. Hindi man niya alam kung nasaan at kung anong tunay na pagkakilanlan ng mga magulang nito. Alam naman niyang nangunguli lang mga ito sa ngayon. Parte na ng pagkatao ng mga magulang, ang kanyang mga anak at ang mawalay sa mga ito, ang isa sa pinakamasalimuot na bangungot na pwedeng mangyari sa mga magulang. Lola, please stop crying na po. It's not good for your health. I'm sorry, Lola. Pasensya na kung may nasabi po akong nakasakit sa damdamin mo. Tumulo na rin ang luha ni Ding. Patawarin mo si Lola, Noel. Ano ng matanda. Huli na mapagtanto niyang maling pangalan ng kanyang nasabi. Lola, bakit po kayong humihingi ng paumanhin? Sino po si Noel? Kumurap ng ilang beses ang mga mata ni Ding. Ha? Noel bang sinabi ni Lola? Tanong ng matanda. Tumango si Ding. Pagpasensyahan mo na ako, apo. Mahina ng memorya ni Lola. Huwag mo nalang pansinin yung sinabi ko kanina, ha? Ganon talagang matatanda. Minsan ko ano-anong nasasabing mga mali. Pagpapalusot ng matanda. Okay lang po yun, Lola. Huwag mo pong kakalimutan ang pangalan ko, ha? Huwag mo po akong kakalimutan. Seryosong sabi ni Ding. Oo naman, apo. Sa bait mong yan. Hindi ko makakalimutan ni Lola. Pagsisiguro ng matanda, pero sa oras na mawala po ako sa inyong memorya, aalagaan ko pa rin po kita. Kahit ipagtabuyan niyo po ako, hindi ko po kayo iiwang mag-isa. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Mas lalong inigpitan ni Ding ang pagkakayakap sa kanyang lola. Hindi ko alam kung tama pa ba tong ginagawa ko. Mali, alam kong mali ang ginagawa ko pero itinutuloy ko pa rin. Patawarin mo ko, Noel. Kung hindi lang nakasalalay ang buhay ng aking asawa, matagal ko nang hinanap ang mga tunay na magulang mo.
Patawarin mo ako kung simpleng pangalan lang nila hindi ko malang naitanong sa aking amo. Napakabait mong bata. Minsan kapag tinititigan kita, gusto ko nang aminin ang lahat-lahat sa'yo. Sumasagi lang talaga sa isip kong kalagayan ng aking asawa. Siya na lang ang meron ako, Noel. Sana maintindihan mo si Lola kung bakit ko to nagawa. Sana hindi mo ko kamuhian pagdating ng panahon. Ani ng isip ng matanda. Lola, gutom na po ba kayo? Hindi pa naman, Ding. Bakit mo natanong apo? Kunot noong tanong ng matanda. Tulala po kasi kayo kanina eh. Tapos narinig ko pong kumulo yung tiyan nyo. Magalang na tugon ni Ding. Ngumiti ang matanda. Ikaw ba apo? Gutom ka na? Ngumiti rin si Ding at tumango. Binaba ng matanda si Ding at tumayo na siya sa duyan. Halika, tulungan mo magluto si Lola. Aniya. Sige po Lola. Ako po ulit na magdidikit ng apoy. Nakangiting sabi ni Ding. Napakabait at napakasipag mo talaga, Ding. Sigurado akong proud na proud ang mga magulang mo sa'yo. Nasaan man sila ngayon? Ani ng matanda. Yumuko si Ding. Pasensya na po kayo, Lola. Nagsalubong ang mga kilay ng matanda. O bakit na naman na po? Wala ka namang nagawang mali sa akin. Bakit pa na yung hingi mo ng pasensya? Palagi ko po kasing hinahanap yung mga magulang ko. Palagi ko po silang naiisip kahit na hindi ko po matandaan ang kanilang mga mukha. Sa paghahangad ko po sa kanila, nakalimutan ko po na minsan kung gaano ako kaswerte na nandyan po kayo sa tabi ko. Wala naman pong ibang nag-aalaga sa akin kung hindi kayo, pero iba pa rin po yung hanap ko minsan. Pasensya na po Lola, simula po ngayon, mas pahahalagahan ko na po kayo't mas pagtutuunan ng pansin. Hindi ko na po hahanapin ng mga wala. Hindi ko na po kayo kukulitin tungkol kina inay at itay. Simula po ngayon, sa inyo ko na lang po ibabaling ang buong pagmamahal at atensyon ko. Litanya ni Ding. Muling nag-init ang mga mata ng matanda. How could a 7-year-old child think that way? Tumingala siya sa kalangitan para pigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Kapag umiyak na naman siya, alam niyang maiiyak din si Noel. Nang tuluyan na niyang makontrol ang kanyang mga mata ay hinarap na niya si Noel. Yumuko siya para hawakan ang mga kamay nito. Apo, normal lang si isang batang hanapin ang kanyang mga magulang, kaya huwag kang humingi ng paumanhin sa akin. Kapag malaki ka na at may kakayahan ka ng maglakbay, hanapin mo sila. Hindi kita pipigilan kapag dumating ang araw na yon, kung buhay pa ako. Karapatan mong makilala at makasamang mga magulang mo. Yan ang karapatan mong hindi ko maibibigay sa'yo. Ako ang dapat humingi ng paumanhin, Ding. Sorry kung hindi kita madala sa kinaroroonan ng iyong mga magulang. Sorry kung hindi ko matandaan ni Lola kung saan kita napulot noon. Sobrang dami kong atraso sa'yo. Sana mapatawad mo si Lola. Sambit ng matanda. Nagsimula nang mamulang kanyang mga mata. Kapipigil sa kanyang mga luha. Lola, hindi mo po yun kasalanan. Wala ka pong kasalanan. Dapat pa nga po ako magpasalamat dahil kinupkup at minahal mo po ako na parang isang tunay mong apo. Hindi man po tayo magkadugo. Labis-labis naman pong pagmamahal ang pinaranas at paparanas mo sa akin. Sapat na po yun para tingalain kita. Ikaw pong aking bayani, Lola. Mahal na mahal po kita. Sabi ni Ding sabay yakap ng mahigpit sa matanda. O siya, tama ng drama. Tara na sa loob, ayan ng matanda. Sa hindi kalayuan ay may nagmamasid sa kanila. Nasa itong tinatrato ng matanda ng tama si Noel. Huwag ka mag-alala, Noel. Darating din ang araw na malalaman mong lahat. Sa ngayon, mas ligtas ka sa piling matandang yan. Anito sabay hit-hit ng sigarilyo. Maligo ka muna. Ani ni Lennon sabay itapon ng kanyang long sleeve sa sofa. Kakaligo ko lang kanina, hangil ni Adeline. Tingnan mo nga itsura mo sa salamin, puro makeup yung mukha mo at saka yung braso mo. Kailan ka pala natutong magganyan? Lumakad si Lennon papunta sa kinaroroonan ng refrigerator at kumuha ng isang vodka. Kanina lang, tawag na pangangailangan eh. Natatawa ako sa pagmumukha ni Jacob na makita niya akong ganito. Naniwala talaga siyang pasama nga to. Natatawang sabi ni Adeline. Pwede ka na mag-audition sa entertainment agency. Teka, iniiba mong usapan eh. Maligo ka na. Ani Lennon sabay inom ng vodka. Pupunasan ko lang to ng wipes at makeup remover. Ang lamig-lamig dito sa bahay mo tapos paliliguin mo pa ako. Reklamo ni Adeline. Ayaw talaga niyang maligo dahil may regla siya. Ayaw niyang pasukin ng lamig ang kanyang katawan. May jacuzzi naman dyan may heater din. Bakit ba ang dami mong reklamo?
pinapaligo ka lang naman. Inis na turan ni Lennon. Ikaw, bakit maalam ka pa sa may katawan ha? Asik ni Adeline. Take a bath and change your clothes. Ayokong maamoy ang pabango ni Jacob sa damit mo. Niyakap ka niya kanina. Baka magkasakit ka dahil sa matinding germs na nanggaling sa isa sa mga kampo ni Satanas. Nilaklak ni Lennon ng diretsong vodka sabay tingin ng masama kay Adeline. Nagsalubong ang mga kilay niya nang biglang humagalpak ng tawa ang asawa niya. May nakakatawa ba sa mga sinasabi ko? Lennon became more annoyed. Hindi naman pala itong makeup ang dahilan kung bakit mo ako pinapaligo eh. Alam mo, ang cute mong magselos. Muling umalingaw-ngaw ang tawa ni Adeline sa silid na kinaroroonan nila. Sino may sabing nagsiselos ako? Sa tukmol na yon? Hindi no, sabi ni Lennon sabay talikod kay Adeline. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ito buhat sa kanyang likuran. Ayan, niyakap na rin kita. Paliliguin mo pa rin ba ako? Nagpipigil ng tawang sambit ni Adeline. Dahan-dahan tinignan ni Lennon ang mga kamay ni Adeline na nakadikit sa dibdib niya. Hindi niya namalayan nakangiti na pala siya. Basta, maligo ka pa rin. Aniya sa galit na tono. Sus, ang arte mo. Bahala ka nga dyan. Tinulak ni Adeline si Lennon. Munti ka na itong matumba. Matapos niyang pakiligin ng kanyang asawa ay inis naman niya to. Inayos ni Lennon ang kanyang tayo at hinarap si Adeline. Nalilisik ang kanyang mga mata. Huwag mo nga akong tignan ng ganyan, para kang aso hindi kumakain ng matagal. Para kang manlalapan ng buhay eh. Kinakabahang sabi ni Adeline. Lumalakad na siya ng paatras, namilog ang kanyang mga mata nang biglang tumakbo si Lennon papunta sa direksyon niya. Shit, ano bang problema ng lalaking ito? Sigaw ni Adeline sabay takbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga lang para sa kanya sa pagkakataong yun ay makalayo siya sa nag-aalab na galit ni Lennon. Run, Adeline! Run! Kapag inabutan kita, ako mismo magdadala sa'yo sa bathroom. Ako mismo magpapaligo sa'yo. Seryosong sigaw ni Lennon. Manyak ka! Manyak! Sigaw ni Adeline habang tumatakbo. Mabilis niyang lilingon si Lennon. Shit, mukhang hindi siya nagbibiro. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Run as fast as you can. When I catch you, I will not only shower you with warm water, I will also shower you with kisses. Lennon shouted at the top of his lungs. Natigil siya sa pagtakbo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakatodong ringtone noon, kaya rinig na rinig niya kahit nakapatong yan sa ibabaw ng sofa. Whoever the caller is, he or she save you, he whispered, while watching his wife get away with her stubbornness. Nang makuha na Lennon ng kanyang cellphone, ikagad niya sinagot ang tawag. Hindi na niya tinignan ang pangalan ng caller. You called me at the right time. We're in the middle of doing something. Bungad ni Lennon sa caller. You mean your wife? Natigilan si Lennon sa kanyang narinig at kaagad na tinignan kung sinong kausap niya. Papa, namulang biglang pisngi ni Lennon. It's not what I meant. I'm running after my wife. How did you know that I got married? Gago, yan pa talagang tatanong mo sa akin? Nagpakasal ka nang hindi mo lang iniimbita ang pamilya mo. Anong klase ka, Lennon? Inilayo ni Lennon sa kanyang tenga ang kanyang cellphone ng sunod-sunod na mura ang lumabas sa bibig ng kanyang papa. Okay, I'm sorry papa. Please calm down. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Lennon said. Maalam akong huminga. Tonta. Nasaan kayo ngayon? Bumalik ka na dito sa mansyon. Isama mo si Adeline. Gusto ko magpakasal ulit kayo sa simbahan. Natulala sa Lennon sa hiling ng kanyang papa. May kasunduan sila ni Adeline at sisirain lang yun ng second wedding kapag nagkataon. Saka na kami magpapakasal ulit papa kapag nakita ko na si Noel. Nakagat ni Lennon ng kanyang ibabang labi dahil sa kanyang nasabi. Halos dumugo yun. Bobo, bakit mo sinabi sa papa mo? Kastigo niya sa kanyang sarili. Anong sabi mo? Tanga ka ba? Hahanapin mo si Noel kung kailang nasa ilalim na siya ng lupa? Nakahinga ng maluwag si Lennon sa naging reaksyon ng kanyang papa. Pasensya na papa, hindi ko pa rin kasi matanggap na wala ng anak namin. Sabi niya sa malungkot na boses. I can't blame you. Ganyan din ang naramdaman ko sa ngayon. Narinig niyang suminghot ang kanyang papa sa kabilang linya. Are you crying papa? Lennon asked. No, I'm not. Hindi na sinalungat ni Lennon ang sagot na yun ng kanyang papa Michael kahit na alam niyang nagsisinungaling ito. Ramdam niya kung gaano kalungkot ang kanyang ama. Narinig ulit niya ang pagsinghot nito. Napailing na lang siya. Anyway, umuwi ka na rito. May importante akong sasabihin sa'yo. I can say it here. Give me a day, papa. Susulitin ko muna si Adeline.
Natatawang sambit ni Lennon. Hindi pa rin ba kayo nagkakantunan? Natawa si Lennon sa biro ng kanyang ama. Kantunan ni sa code, it means something. Naughty. Hindi pa nga papa sagot niya. O siya, sige. Bilis-bilis ang mong pagbayot nang mabigyan niyo na ulit ako ng apo. Napahilamos sa mukha ni Lennon ang kanyang kamay. He and his father aren't close but the way they talk to each other, parang ganun na rin sila. Bumuntong hininga siya. I'll call you when we're on our way na. He said, sige, let's have a family dinner tomorrow. Magsasalita pa sana sa Lennon na biglang pinatay ng kanyang papa ang tawag. That oldie, Lennon said. Samantala, habang nilalaro ni Don Michael ang kanyang bagong alagang Pomeranian ay tinawag siya ni Sancho. May mga kakaibang sinabi si Lennon kapag nag-uusap kami sa telepono. Gusto kong tingnan mo ito, sabi ni Don Michael. Ano po yun, senyor? Tanong ni Sancho. Ipahukay mong bangkay ni Noel. Be extra careful. Walang dapat makakita sa mga taong kukunin mo na naguhukay sila. Pagkatapos nito, kailangan mo ipadalang bangkay sa aking kaibigan sa Olhos. Muli ito'y sekreto lamang at dapat itong manatili sa dati. Pagkatapos ako nang bahala. Ani Don Michael, kumunot ang noon ni Sancho. Nagtaka siya pero mas pinili na lang niyang hindi isatinig ang mga tanong sa kanyang isip. I will call her to run a forensic odontology and DNA analysis. Lennon will not say it for nothing. Aalamin ko kung anong tinatago niya. Don Michael thought. What are you doing here? Inis na tanong ni Jacob sa kanyang former college classmate na si Joanna. Kasalukuyan siya nagsusuot ng maong short. Did Cynthia send you? I'm here to visit you, Jacob. Hindi mo ba ako na-miss? I've been in the US for a very long time. Tumaas ang isang kilay ni Joanna. I was surprised to see her. Mabilis na tinakpan ni Jacob ang bibig niya. Don't say it. It was an accident. Kung ako sa'yo, kakalimutan ko na lang ang tungkol doon, okay? Ani Jacob, medyo nahiya siya sa dalaga. Fine, pero ang laki ha? Pangaasar ni Joanna. Stop it, Joanna. So why ni Jacob? Why? Tayo lang naman dito. Natatawang sambit ni Joanna. Tumingin si Jacob sa wall clock. It's almost time to take a rest. Tell me, anong kailangan mo sa akin? Ngumiti si Joanna. I heard, boyfriend ka raw ni Ashley. Is it true? You know her? Kunot noon tanong ni Jacob. Tumango si Joanna. I'm one of her mentors. Anyway, totoo ba? We're just playing. Sagot ni Jacob. So, hindi totoo. Does it even concern you? Kinuha ni Jacob ang kanyang white round shirt. Nope, I'm just asking. Teka, hindi mo lang ba ako hahainan ng merienda rito? Kahit red wine o tubig man lang? Nakasimangot na sabi ni Joanna. Gaya na sabi ko kanina, oras na ng pahinga ko. Sa ibang araw ka na lang bumalik kung gusto mo. Masungit na sagot ni Jacob. Lumakad siya sa may pintuan at binuksan ang pinto. You may go. Nakangiti niya sabi. Agad-agad? Hindi makapaniwalang tura ni Joanna. Yup, Jacob plastered the fake smile. Padabog na naglakad si Joanna patungo sa may pintuan. Malapit na siya sa labas nang bigla siyang umatras. Hinarap niya si Jacob. I bet kilala mo na si Mrs. Chloe Navarro. Aniya? She's Ashley's mom. Why? Jacob's eyebrow furrowed. Narinig ko lang sa madaldal na si Ashley. Frustrated daw si Mrs. Chloe dahil hindi pa niya natatagpuan ang nawawala niyang anak. My sister thought it's Adeline. How should I say it? Your crush? Your ideal girl? Whatever? Ani Joanna. Adeline is not her daughter. Napatunayan na yun ni Ashley sa kanyang mama. Mahinang sabi ni Jacob. Lumakad palapit si Joanna kay Jacob. Hinawakan niya to sa batok at pagkatapos ay nilapit ang tenga nito sa labi niya. So, kakampi ka ni Ashley? Bakit mo siya tinutulungan? Dahil sa mamanahin niya? Inalis ni Jacob ang kamay ni Joanna na nakahawak sa kanyang batok. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman talaga si Adeline ang nawawalang anak ni Mrs. Chloe. Matagal nang patay ang anak niya at isang malaking kahibangan lang ang ginagawa niyang paghahanap. Nagsasayang lang siya ng salapit oras. Aniya, pumalakpak si Joanna. You still got it, Jacob. Isa ka pa ring best actor. Namewang si Jacob at ngumiti ng nakakaloko. Ano bang nais mong iparating, Joanna? Nandito ka ba para asarin ako gaya ng ginawa mo nung college tayo? Biglang sumeryosong mukha ni Joanna. Maya-maya pa ngumiti siya. Jacob, you can fool everyone but not me. Marahang sinara ni Jacob ang pinto at mabilis na hinawakan nang mahigpit sa braso si Joanna. Ano bang nalalaman mo? Ikaw at si Ashley pareho lang. No wonder nagkakasundo kayo. Anyway, naparito lang ako para sabihin sa'yong
Hindi ko kayang itikom ang bibig ko. Kapag nakita ko si Mrs. Chloe, sasabihin ko na sa kanyang totoo. May pagbabantang sabi ni Joanna. Totoo? Ano bang totoo, Joanna? Sige nga, sabihin mo sa akin, natatawang sabi ni Jacob. Pilit na inalis ni Joanna ang mahigpit na pagkakahawak ni Jacob sa kanyang braso. Jacob, time flies so fast. Akalain mo yun? Makakaganti na ako sa ginawa mo sa akin noon. Humagalpak ng tawa si Joanna. Sa ngayon nasa akin ang alas. Huwag ka magkakamaling saktan ako gaya ng ginawa mo kanina dahil bawat pasang matatanggap ko sa'yo, kapalit ng isang bomba. Bombang unti-unting sisira sa buhay mo. Natigilan si Jacob, ibang Joanna ang kaharap niya ngayon. Hindi nitong babaeng pinaglaruan at sinaktan niya noon. He bullied her together with his peers. Buong akala niya'y habang buhay na itong magtatago sa US dahil sa traumang natamo nito sa kanila. Kung gaano siya kabait sa kapatid nitong si Cynthia ay ganun naman siya kademonya dito. Get your face out of my sight. Bako ano pang magawa ko sa'yo, Joanna? May pagbabantang sabi ni Jacob. Alam mo Jacob, sayang na sayang ka. You're rich, smart, sexy, hot and cute kaso sablay sa ugali. Anyway, aalis na rin naman ako. Hindi mo na ako kailangang ipagtabo yan. Good luck sa fake relationship niyo ni Ashley. Nakangiting sabi ni Joanna sabay lakad palabas ng kondo ni Jacob. Lalong sumakit ang ulo ni Jacob dahil sa pagbisita sa kanya ni Joanna. Shit, paano na ako makakatulog nito? Inis na sabi ni Jacob, sabay suntok sa pinto ng kanyang kondo. Dinner date mamaya with Jacob and Senyor? Gulat na tanong ni Adeline habang pinupunasan ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. Aha, you heard it right. Tugon ni Lennon. Nagbabasa siya ng mga articles sa newspaper. Kung tinawagan ka ng iyong papa kanina, sigurado ako nakausap na siya ni Jacob. Sinuklay ni Adeline ng kanyang buhok at lumakad patungo sa kanyang drawer para kunin ang blower. I don't think so. Wala naman siyang nabanggit sa akin about that. Humigop ng kape si Lennon. Patuloy pa rin siya sa pagbabasa. Anong pinag-usapan niyo kanina habang naliligo ako? Osyoso ni Adeline. Marites ka rin pala, no? Pabirong sabi ni Lennon. Minsan kapag interesado ako, tinignan ni Adeline si Lennon sa salamin. He reprimanded me. Nagpakasal daw ako nang hindi man lang sila imbitado. He want us to have a second wedding and another child. Halos mabitawan ni Lennon ang hawak ng dyaryo nang biglang lumakas ang boses ni Adeline. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng pangalawang kasal at mas lalong hindi ako papayag na magkaroon tayo ng pangalawang anak. Nabitawan ni Adeline ang hawak niyang blower. Nakatayo na rin siya. Namimilog ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Lennon. Tinaas ni Lennon ang kanyang parehong kamay at nagtibit balikat. Mabilis na lumakad si Adeline sa kinaupuan niya at tinignan siya nito ng direkta sa mga mata. What did you say to your papa? Adeline asked. Wala, matipid na sagot ni Lennon. Paanong wala? Imposibleng hindi ka nag-react sa sinabi niya, sabi ni Adeline. I don't need to react, wife. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ng opinion natin. I kept my mouth shut that time. Ayoko makipagtalo kay papa sa cellphone. Paliwanag ni Lennon. Paano kung sabihin na naman niya ng papa mo mamaya sa dinner? Anong sasabihin mo, Lennon? Anong sasabihin ko? We just need to ignore it. Kung hindi mo bride, let's just be honest with him. Hinawakan ni Lennon ang bewang ni Adeline dahilan para mapaupo ito sa kanyang hita. Nalaglag sa sahigang hawak niyang dyaryo. Tatayo na sana si Adeline na bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Lennon. Nalalaki mga mata niya. Lennon, anong ginagawa mo? Nautal na tanong niya. Pinikit ni Lennon ang kanyang mga mata. Hayaan mong yakapin kita saglit, wife. Bulong niya. Alam niya kung gaano kabalisat kahabag-habag si Adeline. Pero, ani Adeline, you need this, we need this, Lennon said in a serious tone. Ano na naman bang pumasok sa isip nitong si Lennon? Isip-isip ni Adeline. Hindi talaga siya komportable sa kanilang posisyon ngayon kaya umurog siya ng konti. Nararamdaman kasi niyang presensya ng pagkalalaki nito. Huwag kang gumalaw, let's stay like this for 3 to 5 minutes. Sabi ni Lennon sabay yakap sa asawa. Seryoso ba siya? Kaya niyang tumagal sa ganitong posisyon sa loob ng 5 minuto? Diyos ko, magpapalpitate na yata ako. Sigaw ng isip ni Adeline, matagal ko nang inaasam na makayakap ka ng ganito. All these years. Ibang babae palang pinaglalaanan ko ng pagmamahal. I was so dumb. Hindi pa rin ako makapaniwalang napaikot ako ni Cynthia. Nasayang tuloy yung maraming taon. Kung alam ko lang, hindi na sana kita pinakawalan pa noon. Masaya sana tayo ni Noel ngayon, ani Lennon.
Pilit na kumawala si Adeline sa bisig ni Lennon. Nagtagumpay naman siyang makatayo dahil binitawan at tinayaan na rin siya nito. Gusto ko na magpahinga, Lennon. Pwede bang doon ka na sa kwarto mo? Aniya sa malamig na boses. Agad namang tumayo si Lennon. I'm sorry, wife. Gusto ko lang sanang pagaanin ng pakiramdam mo. Aniya, it's okay. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol sa nakaraan natin, Lennon. Pinipilit kong kalimutan yon para mapakisamahan kita ng maayos at para hindi na rin ako mailang sa'yo. Sana maintindihan mo. Nakayo kong sabi ni Adeline. Naintindihan kita. I'll be extra careful next time. Aalis na sana si Lennon nang bigla niyang mapansin ang isang headline sa dyaryo. Lennon, what's wrong? Don't tell me nagbagong isip mo. Seryoso ako ha? I need to rest para may energy ako mamaya kapag hinarap kong kapatid at papa mo. Sambit ni Adeline. Yumuko si Lennon at kinuhang dyaryo sa sahig. Napatingin sa kanya si Adeline. There's an important event tomorrow at Digos residence. And all the elites are coming. Lennon said out of nowhere. Digos? Sino naman sila? Tanong ni Adeline. Isa sila sa pinakamalaking investors namin, Adeline. I think we will not be bored starting tonight. Ngumiti si Lennon habang nakatitig sa dyaryo. Block your schedule tomorrow. Kung may bala ka mag-shopping, cancel mo na. We will be attending an important event tomorrow. Aniya habang nakatitig sa dyaryo. May kinalaman ba yan para mas mapabilis mong pag-angkin ng yaman ng iyong papa? Kasi kung wala, ayokong pumunta. It's been ages since I faced the crowd with filthy rich people. Sabi ni Adeline. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Digos family is one of our biggest investors. Wait, I guess they are top 1 investor. Kapag nakuha kong loob nila, mas mapapadali ng plano ko laban kay Jacob. Lennon said confidently. Kaya mo ba talagang talunin si Jacob? Last time tinalo ka niya sa Colombo ah. Pangasar ni Adeline. He only got lucky that time. Imagine, he stole my presentation pero nanalo pa rin siya. Halata namang luto ang laban nun. Natatawang sambit ni Lennon. May I suggest something? Adeline asked. Ano yun, Anne Lennon? Don't use flowery words too much. Let them see your intention by showing it to them, not by telling them. Good impressions last, Lennon. Adeline replied. Ngumiti si Lennon. Thank you for reminding me about that. Alam ko rin naman yan pero minsan nga nakakalimutan ko. Umiinit kasing ulo ko kapag nakikita kong pagmumukha ni Kuya Jacob. I mean ni Jacob. It's given, you have different mother. Isa pa hindi naman talaga kayo magkasundo. Kung ako sa'yo, saka ko nalang titingnan ang mukha ng kaaway ko kapag tapos na ako umatake sa kanya. That way, hindi ka madidistract. Mas masarap kayang pagmasdan kapag hindi na maipintang mukha ng kaaway mo. Matapos mo siyang ilang paso kaysa tignan mo kagad siya, bago pa man mag-umpisang laban. Anyway, you may go. Gusto ko na talaga mag-beauty rest, sabi ni Adeline, sabay higa sa kanyang kama. Sa wakas at natuyo na rin ang buhok ni Adeline, makakaidlip na siya kahit papano, bago pa man siya humarap sa family dinner kuno ng mga Lee. Okay, I'm leaving. See you later. Nakangiting sambit ni Lennon, sinara na niyang pinto. Natulala si Adeline sa kisame. Digos, bakit parang naging interesado ako sa kanila? Magagamit ko kaya sila sa plano ko laban sa mga Lee? Napahikab siya. Bahala na nga, sa ngayon matutulog na muna ako. Nakakapagod palang maghigante. Nag-uumpisa pa lang ako pero parang pagod na pagod ng katawan ko. Aniya at ipinikit na niyang kanyang mga mata.